Hello mga kaokatokat, narito na naman tayo para sa isang kwento ng mga kababalaghan. Minsan may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng ating siyensya at hindi natin kayang paniwalaan hanggang sa mangyari ito sa atin na magpapabago sa ating opinyon at pinaniniwalaan. Hindi ko po layunin na salungatin ang paniniwala niyo naman. Totoo man o katang-isip, kayo na po ang humusga. Ang multo sa 7-Eleven. Hi sir, hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ikwento ito sa'yo, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Noong isang gabi galing ako sa overtime sa trabaho. Pagod na pagod ako at gutom, kaya naisipan kong dumaan sa pinakamalapit na 7-Eleven para bumili ng pagkain. 2:00 na ng madaling araw noon at halos walang tao sa labas. Pagpasok ko, may isang crew na nakatayo sa counter, nakayuko at parang antok na antok. Hindi ko na lang siya pinansin at dumiretso ako sa refrigerated section para kumuha ng inumin. Habang namimili, napansin kong may isang babae sa dulo ng aisle. Mahaba ang buhok niya, suot ang isang puting damit na medyo luma at marumi. Nakatayo lang siya roon, nakatalikod. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa presensya niya. Hindi siya gumagalaw, parang hindi rin siya namimili. Nagpatuloy ako sa pagpili ng pagkain, pero hindi ko maiwasang lumingon sa kanya paminsan-minsan. Hanggang sa 1 segundo lang akong hindi tumingin at pagbalik ng tingin ko sa lugar niya, wala na siya! Napakunot ang noo ko. Ang bilis naman niyang lumipat. Bumalik ako sa counter para magbayad. Naroon pa rin ang crew, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Inabot ko ang mga binili ko, pero hindi niya agad kinuha. Tumingin siya sa akin, pero parang may gusto siyang sabihin. Parang gusto niya akong balaan. Tapos, mahina siya nagsalita. May nakita ka bang babae rito? Nanlamig ako. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang may tumunog na malakas sa loob ng stock room. Para bang may nahulog na maraming kahon. Napatingin kami pareho. Sabi ng crew, andyan na naman siya. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyayari. Dali-dali akong lumabas at hindi na lumingon. Kinabukasan, kinuwento ko ito sa isang kaibigan ko na dating nagtatrabaho sa parehong 7-Eleven. Sabi niya, matagal nang may nagpapakita roon, isang babaeng customer na pinaniniwala ang nawala sa lugar na maraming taon nang nakalipas. At tuwing madaling araw, bumabalik siya, naghihintay. Hindi ko na alam kung babalik pa ako sa 7-Eleven na yon, lalo na kapag 2:00 na ng madaling araw. Shoutout nga pala kina Sir Chris Ritamsi, Makiden at Zachary Blair. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakiclick ng notification bell. Thank you.